Turuan ko pa kayo paano mag-abono ng pinakasimple, pinaka-basic sa isang limonsito. Ito. But before natin itong lagyan ng abono, ito ilinisan muna natin. So ito yung piko. Bakit kailangan natin kunan ito ng damo? Kasi pag lagyan mo ito ng abono, yung damo ang siyang makinabang sa abono mo. Yan ang law of pruning. Kaya nga, before ka mag-abono sa isang prutas, kukunan mo yon ng mga sprouts tulad ng kakao or anumang prutas. Bakit? Kasi yung mga sprouts, tawag din nilang chupon, yung mga bata na branches, yun ang nakinabang sa mga abono tulad ng limonsito. So, kailangan natin linisan yung paligid muna. Ganito. I practice organic fertilizer kasi organic farming naman tayo. Idjo Motors. Kasi ito, tingnan nyo, wala man itong kwinta talaga. So, wala man kong dala. Let's do this by bare hands. Kunin natin to. Kasi dapat yung mga matanda lang. Ito, this is chupon. Nakita? Ito. So, dapat ang material ito yung nasa taas lamang. Kunin natin yung mga bata. Nagpro-prune tayo ng limonsito dito. Using bare hands. May cutter man ako pero hindi ko nadala kasi ang purpose ko talaga dito ay mag-abono muna. So, ganito muna. Nililisan natin yung puno. Ganito. Para yung mga damo ay mawala. Now, pag magtanong kayo, anong distansya paglagyan ng abono ang isang limonsito? Pwede isang dangaw dito. 4 kwadrado. So, isang dangaw. So, dito ka magbutas. Diyan. So, ilan ang ilagay mo sa ganito? Pwede lang. Depende kasi sa laki. So, ito, maliit. Damihan mo ng abono. Mamatayan. Dapat, kunti lang. For the sake na ito'y madaling lalaki. Abono to, pero nabasa kasi. Ginamit pa rin kasi hindi naman nawa yung essence niya. So, isang kutsara, ganito lang. Huwag mong ilagay dyan kasi full of sodium, asin, mamatayan. Pagkatapos, lagyan mo ng lupa. Dito rin, magbangag ka dito or magbutas, lagyan mo ng abono, takpa mo ng lupa. Ito sa kabila, magbutas ka rin dito, lagyan mo ng abono, at lagyan mo ng lupa. Dito rin, kasi kwadrado, sabi ko nga kwadrado. Maraming magaling yung mga farmers ng limonsito. Pero, I'm trying my very best to give you tutorial. Kasi may prinsipyo ako. Kung kaya nila, bakit hindi natin kaya? Yun na lang. Simple. Pag nagawa nila, bakit hindi natin magawa? Yun ang aking paniniwala sa buhay. Kaya sometimes, if you will say no to a certain opportunity, someone will dive it. Kawawa ka. Kaya may opportunity, tanggapin mo, divean mo. It's like in relationship. Pag hindi mo palagahan ang isang relasyon, may mga abangers. Hindi pa nga kayo nag-break up, mayroon nang naghintay. Kaya palagahan mo ang isang tao, bagay, because someone will take over
if it is lost from you because hindi mo inalagaan. Yun ang aking iniisip if you talk about opportunity or privilege, pagkakataon, or isang ability. May kasabihan nga, if you will not use your talent, someone will hire you. They will be benefited from you. Ang ikaw, survival lang. Kaya talento mo, gamitin mo. Huwag kang papayag na gamitin to ng iba. Sila yayaman, ikaw, pulubi pa rin. So, ang point ko, kung kaya nila, kaya mo. Yun ang aking isip. Kaya nga hindi ako natitinag ng mga buzzers ko. Before ko ipagpatuloy, tingnan mong kapaligiran ko. That's our resort there, upward. At saka, dito sa baba, the clearing is done. Tingnan nyo. Marami tayong limonsito dito kasi may nagbasa akin. Sabi na, Tors, isa raw limonsito ko, Tors. Pakita mo, Tors? Marami akong limonsito dito pero maliit pa yung iba doon sa baba. Pero, hindi pa natin no pinasok ngayon kasi dito muna tayo nagdidemo. Tingnan nyo. We are cleaning here kasi may dalawa tayong units ng gas cutter. Ang isa galing na Peregrina Galimiton. Pinakita ko lang sa inyo. Itong may usok. Ito ay mga limonsito. Pasaka doon sa taas kasi bukirin kasi ito, bundok. So, ito. Tinutur ko lang kayo. So, meron tayong limonsito dito. Ang limonsito kasi hindi po ito pwede sa shaded area. Direct sunlight. Now, balik tayo sa ating usapan na limonsito. Hindi kasi ito hassle if we talk about limonsito farming kasi lalo na pagbuto or seedlings galing sa kinain mo, pinatubo mo, lagay mo sa isang lupa, i-care mo lang. Yun. Hindi siya tulad ng ibang mga tanim tulad ng dragon fruit, napaka-hassle. Meron ako noon, pero binitawan ko. So, ang logic ko, alagaan mo yung mga tanim. Ito. Super. So ito, tapos nating nilagyan ng abono, yung mga damo sa paligid, huwag nyong itapon. Ilagay mo dyan sa puno, ganito. Because this is what we call mulching. Mulching means, lagyan mo ng damo or anong bagay doon sa puno, ganito. At ito'y madikay. Pag mag-ulan, tulad ngayon, parang ulan, ang kanyang tubig ay hindi basta-bastang matuyo. So, it maintains the moisture of the soil and the plant. Kaya, ang the best na practice talaga, huwag mong alisan ng damo yung puno mismo kasi ito'y tumutulong bilang pagkain at nagpapalamig doon sa puno. Except dos katong bago palang tanim, di pwedeng lagyan kasi malata yung puno, matuyo ba sa init. Pero pag ganitong buhay na, okay ito. So, this is the simplest tip. Kasi, gusto kong magturo at gusto kong magbigay sa inyo ng kaalaman. At saka, kahit binabasa ko ng iba, walang problema yon. Kasi, iba-iba man tayo ng paraan at diskarte sa buhay. Tulad ng pag-abono ng limonsito at saka bakit nilagyan natin ng damo? Bakit ko kinokultivate using this piko? Para yung kanyang gamot ay gagapang at ito'y lalaki ng lalaki. At one day, in God's perfect timing, tayo nagtanim, Panginoon nagpabunga, bubunga ito. Hintayin lang natin, wag natin madaliin kasi lahat ng bagay may God's perfect timing. Isaiah 60:22, God said, pag oras na, panahon na, He will allow it to happen. Kaya nga, hintay-hintay lang. Yun ang tips ko sa yung lahat in what we called fertilizing this lemon
fruit or limonsito. So pagbalaan sa kayo ngayon, pasensya na kasi minsan yung dila ko hindi perfecto pag magsalita ng Tagalog, pinusunubukan ko kasi gusto ko makaintindi ang lahat. Gusto ko malaman ang lahat. Kasi gusto kong tutulong sa iyo paano gumawa ng pira para angat ka. At pag-aangat ka, babangon ang ating bansang Pilipinas. Okay? God bless.